Good day guys, welcome back to Sky Alaman channel again. This is your Kuya Alvin. So for today's video, atin mo nang pag-usapan muli yung regarding sa Sky Fiber Mesh application, no? So parang quick freebie lang, no, kung anong pwede natin magawa o pwede natin gawin pag meron tayo itong application, no, tinatawag natin na Sky Fiber Mesh application, no? So kung paano natin siya i-configure, no? So yung mga basic lang na pwede natin gawin. Pero bago lahat, kung bago pa lang sa ating channel, please do subscribe to Sky Alaman channel, no? Comment kayo, like and share na din, no? Sa mga nag-subscribe po, again maraming salamat po, at sa mga nanood na din, no? Then sa mga upcoming na gusto pong mag-subscribe at gusto pong manood at magbibigay ng oras, thanks in advance po sa inyong lahat. Okay, so siguro ang gagawin na lang natin is screen recording na lang natin. Pasensya kayo, medyo maliit to na pag naka-record siya, pero kung papanoorin nyo, please i-zoom na lang natin, no, kung medyo maliit at malabo para sa inyo, no? So simulan na natin. Again, how to configure our Sky Fiber Mesh application, no? So again po, paumanhin sa mga hindi po gumagana yung Sky Fiber Mesh application until now, no idea po tayo kung ating dahilan, no? Pag meron po tayong nakuhang info, again, i-share po natin agad-agad, no? So itong video po para sa mga may Sky Fiber Mesh application lang po muna, at para po sa mga wala pa, pwedeng naman po ito i-download, no? Available po yun sa Android tsaka sa may Apple po, no? Yung Play Store tsaka sa may iOS. Okay, so simulan na natin, no, how to configure Sky Fiber Mesh application. So let's start. Okay, simulan na natin guys, no? So unang-una dapat ang requirements natin dito, meron tayong application ng Sky Fiber Mesh apps. Download natin pag wala pa, no, sa Play Store tsaka sa available yan sa Apple, no? Meron din yan sila, no? So Fiber Mesh application, i-download muna natin yan, and syempre dapat connected tayo sa ating Sky Fiber Mesh apps. Okay, so punta lang tayo sa application, click lang natin yan. Dapat connected ka. So ano ba yung makikita natin dyan, no? Meron dyan mesh control, blacklist device, internet speed test, no, marami. So isa-isayin natin, no? First muna tayo sa mesh control, click lang natin yan. So iyan, no, kung gusto mong mag-add ng ng app ng mesh application via kung gusto mong mag-add ng mesh via mesh apps, iyan lang, no, gagawin natin, no? Click lang natin tong add yung additional na sign, then nakalagay scan yung QR code or input yung serial number, no? So i-try na lang natin yan, no? Sa mga dalawang application, dalawang fiber mesh apps, pwede yan, no? So yun, yung unang-una, pwede tayo mag-add ng mesh via Sky Fiber Mesh apps lang pala, no? So balik tayo, punta tayo sa blacklist device. Yan, no? Sa blacklist device, makikita natin yung mga device na connected sa ating Wi-Fi, no? Kung titingnan natin, meron dyan yung Oppo, sa akin yan, no? Meron Android, may nakalagyan na, no? Wala silang name, no? Pero pwede nyo yan, no? Kung meron kayong mga, for example, best gawin yan sa mga no? Yung mga anak nyo, no? Hindi sumusunod, or gusto nyo control din yung paggamit nila ng cellphone, pwede nyo i-block sila, no? Para hindi sila maagamit ng Wi-Fi, no? Kung matigas talaga yung ulo, no? Sige, pwede naman yan i-block nyo, no? Kung ayaw yung paggamitin, no? So yan, nasa control niya yan, no? Click nyo lang yan. For example, ito, i-click lang natin itong nasa baba. Wait lang, ha, baba ko to. Yan, no? Lalagay dyan, are you sure to proceed, no? The device will be blacklist and automatically start the whole network, no? Pag yes mo yan, ibig sabihin hindi na siya makaka-access sa internet, no? So nasa inyo yung control, no? Kung sino yung gusto nyong paggamitin ng internet, no? Pero mababalik naman yan, pwede unblock yan, no? Pagka na-block nyo na sila, no? So okay, matakot, pwede i-try din naman. Okay, so yun, pangalawa, blacklist device, pwede yan. Ba't ka tumama, Chloe? Ayaw mo i-block. Okay, internet speed test, no? So kung gusto mo mag-speed test, i-click mo lang yan, no? Tapos click here to go to Ookla. Dapat may Ookla application ka na yan, no? Kung gusto mo. So kung gusto mo mag-speed test, pwede rin. Pangatlo yan, pwede click lang natin yan. Kung naka-install na sa'yo si Ookla, automatic na yan. Pero pag wala pa, i-install mo pa, no? So yan yun, no? Pwede ka mag-speed test.
diretso na sa Sky Fiber Mesh application to. So yung pang-apat, dito tayo sa Home Wi-Fi Scheduler naman. Yan. Yan, pwede mong i-schedule yung yung internet mo, kailan siyang mag-i-stop or kailan meron kang time na limit lang, no? Pwede mo siyang i-control din, no? Kunyari, from itong oras sa 10 AM to 10 PM, no? I-adjust mo lang yan. Kung makikita nyo, hindi ko gagawin ha, pero yan lang yung idea. Then, meron nakalagay na day na rin, Sunday, Monday, Tuesday, di ba? Parang gano'n, yan. Everyday pwede para lahatan na, pero yan, so Wi-Fi schedule, no? Pwede rin palang i-schedule natin kung hanggang anong oras lang natin gusto magamit. Okay, so pang-apat yun. Una yung mesh control, yung pag-add ng mesh via Sky Fiber Mesh apps, blacklist device, no? Meron ang gustong hindi ipagamitin ng internet speed yung pangatlo, tapos yung home Wi-Fi scheduler bisahin. Okay, panglima natin is yung device speed limit. Yan. So aside from mag-block ka ng tawag doon ng device para hindi magamit, pwede mo ring i-limit naman, no? Kung medyo mabait ka pa, i-limit mo na lang yung speed niya, no? Kung pwedeng mababa, pero syempre depende pa rin yan kung kunyari 40 Mbps ka, doon lang nag-iikot yan, no? So yun lang yung limit, pwedeng pababain mo, gawin mo 30, 20, nasa iyo yan, no? So nakikita ko rito mayroon siya nakalagay na speed limit, I think yung download to, no? Tapos yung upload din yan, no? I-click mo lang yan, lalagay mo dito sa may rectangle, no? Kung ilang yung speed nya, no? Ilalagay mo manually, pwede manual pala yan. Okay, so sample lang yan, pero hindi natin gagawin. Aside from blacklist ng device, pwede ka rin pala mag-limit ng speed sa gagamitin nila, no? So limitado lang. Okay, pangalawa na, pang 1, 2, 3, 4, 5, pang-anim tayo yung mesh app update. Kung kailangan i-update si mesh, pwede rin. So application kasi yan, no? Kailangan i-update mo rin yan time to time kung kailangan, no? So kung hindi naman, huwag mo na yan, no? So yan yung mga na-upload kay Sky Fiber Mesh application. Then punta tayo dito sa may baba naman, tapos tayo dito sa may gitna, dito naman tayo sa may baba, yung Wi-Fi settings naman. Ito na yon, yung gusto nyo magpalit ng password via Sky Fiber Mesh application, punta kayo dito sa Wi-Fi Mesh. Yan, no? I-click nyo lang yan. Meron tayong video nyan, sige, lagay ko yung link kung gusto nyo makasunod, pero napakasimple lang yan siguro, kahit di nyo napanoorin. Yan, no? Click nyo lang yan, yung Wi-Fi SSID o yung Wi-Fi name nyo, pwede nyo palitan, tapos yung Wi-Fi password, papalitan nyo lang, no? Simple lang yan, i-click nyo lang, ita-type nyo lang din, no? Click nyo lang dito sa name, tapos dito rin, no? Tapos yung sa baba, pag okay na, save, no? So ganun lang kasimple mag-change ng password pag meron tayong Sky Fiber Mesh application. Okay, after nyan, tapos na tayo dyan, punta na tayo sa LAN setting. Itong hindi ko kabisado, no? So kung itong DHCP enable, guys, baka alam ito ha, comment nyo sa section, no, kung ano yung ibig sabihin nito, no? Share nyo naman kung meron kayong alam, no? Siguro di ko lang enable, siguro pag naka LAN settings, no, gagana siya. Hindi siya gagana pag naka-off, no? Parang ganun, pag naka-open meron yan, pero please kung merong adjustment dito, share nyo naman, guys, no? Kasi yun na pwede siyang sulatan pa, no? So, share nyo kung meron kayong nalalaman sa LAN setting natin na yan. Okay, next natin itong yung meron na tayong 9 dots naman sa gitna, no? Kita nyo yan, pindutin lang natin yun, meron pa siyang no, nakalagay dito, ang dami pa. Yung guest wifi, unahin natin yung guest wifi, yan, no? Siguro sa naman to, no? Meron 2.4G guest wifi, 5G guest wifi. Sa mga kung gustong mag-setup ng wifi para sa bisita mo, no? Meron dito rin. So hindi ko pa ito natatry, no? Baka may alam dito. Ulit comment nyo, guys, no? Paano gawin to, no? Paano natin i-set up yung guest wifi, no? Next time, sige, try natin, no? Kaya next vlog na lang yan. Okay, so guest wifi kasama na rin. Kasama dyan yung connected device. Kung gusto mo i-check naman, guys, kung ilan yung device na naka-connect sa wifi mo, click mo lang yung connected device. So overall, meron tayong naka-connect na 4, no? So
pang-apat yung sa akin dyan kasi. So may nakakonect na tatlo, no? Kahit yung TV na nakakonect dito, makikita mo guys, no? Cellphone TV, connected na device, makikita yan, no? So kung gusto mo tingnan kung ilan na or tingin mo meron sumobra, makikita mo dyan sa connected device. Okay, next natin is dito ulit sa 9 dot, yung LED control. Dito guys, medyo kakaiba to. Itong LED control, pag gusto mo naman alisin yung pinaka lights dun sa may pinaka mesh application mo, no? Tanry ko na to eh. So hindi naman siya ganun a big deal, no? Mas okay pa sa akin yung may lights kasi para malaman mo kung gumagana talaga o hindi. Pero pwede mo rin siyang i-off kung for example yung mesh mo nakalagay sa kwarto, no? Tapos pag natutulog ka, patay yung ilaw, meron nagbiblink, kaya mo nun, pwede mo siyang i-off, no? I-off mo lang yan, no? Sample tayo ng video dyan, isingit na lang natin. Off mo lang yan, tapos pwede mo rin i-on. Guys, ang mawawala lang dito yung yung ilaw ng mesh, hindi yung pinaka main modem, kasi na-try ko na to before eh. Kala ko yung main modem mawawalan din ng ilaw, pero hindi pala, mesh lang siya. Okay, so nasa inyo yan, option nyo yan kung gusto nyo may ilaw or wala, lights on or lights off. Okay, then doon pa rin tayo, yung mesh restart naman. Kung ito guys, medyo okay din to. Pag gusto mong mag-restart ng modem mo time to time, pwede ka na dito, no? Minsan kasi pag mahina lang yung connection, hindi pa bumibitaw yung application mo sa connection, no? Kailangan kasi connected pa rin yan para ma-restart mo siya. Pwede mo siya i-restart, no? I-click mo lang yan, pwede ka mag-restart na. Pag click mo yan, mag-restart na yan. Mesh restart, medyo ilang minutes lang siya, no? Siguro more or less 1 minute yan, no? Kung gusto mo lang, no, mag-restart. Yan yung process niyan, yung niyan, yung pinaka usage niyan, no? Usage yan. Then yung yung about, parang history, click natin, ba yan? Wala na yan, no? Then log out. Ito guys, ila-log out mo kasi pwede mo siya i-log out kung kung yung application mo papalitan mo na ng Wi-Fi name tsaka medyo password ka na, no? Hindi ko pa na-try ito eh. Kung ila-log out natin, mawawala siya, no? Baka mawala, wag natin. Basta kung gusto mo mag-i-log out yung application mo, pwede yan, no? Natin i-try, no? At least nandun siya. Tapos yung next natin, yung sa may ilalim to, dito pa rin tayo sa may ilalim, yung internet settings, no? Guys, ito rin, hindi ko rin to abisado. Baka meron sa inyo nakakaalam, no? Yung DHCP connection, no? Yung static, tsaka yung itong nasa unahan, no? Pero dito lang kasi naalagay yan, hindi ko na pinapakilaman, no? Kasi baka magkaroon ng problem. Hindi pa natin kabisado yan. Guys, comment down below ha kung ano tong tatlo na to sa internet settings natin, okay? Baka may nakakaalam dyan, share na lang natin sa comment section, okay? Internet settings. System settings, ito yon, yung sinasabi ko sa inyo, kung gusto nyo magpalit ng password sa application nyo, pwede naman, no? Dito pwede nyo ilagay para pag i-open nyo siya, yung password, meron kayong ginagamit. Pero ako din na kasi, no? Hindi na ako naglalagay ng new password. So, yun na lang. Si-save lang natin yan pag gusto nyo. Tapos, yan na yan. Factory reset, alam ko, ito yung pinaka parang booting na, no? Pagka marami kang ginawa sa Wi-Fi mo, may mga ginawa kang changes at gusto mo siyang ibalik sa back to zero, factory reset lang, pwede na. Click lang natin yan. So, magba-back to zero tayo. Okay? So, yun lang yung usage natin pag meron tayong Sky Fiber Mesh application, no? Napakasimple lang. Yung mga hindi natin alam, pa-share nyo lang guys, ha? So, yung mga hindi pa gumagana yung Sky Fiber Mesh application nyo, until now, hindi ko rin alam kung anong kasagutan, no? Pwede rin natin i-email yan sa customer service nila kung ano ba yung pwedeng gawin, no? So, na-discuss ko na rin before yan, no? Baka may mga ilang dahilan din, no? Kung meron pong nakakaalam, please share na rin, no? Comment nyo sa comment section para matulungan yung mga co-subscriber nyo sa Sky Cable, okay? So guys, hanggang dito na lang muna yung ating video, no? Again, thanks in advance po sa mga na-subscribe, no? Patrihati po tayo. Salamat po sa mga nanonood at nagbibigay ng oras, no? Sana po may mga ilan na natulungan ulit yung ating video for today, okay? Again, thanks for watching, guys. Until next video again natin, no? God bless as always.
Bye-bye!